Medyo matalas yung kuko ko. Yan. Walang gasgas. Wala akong awa sa kanya. Look at that. Diba? Ganyan siya. Look at that. Diba? Well, normally I don't do that sa sapatos ko, pero I am just showing it to you kung gaano ka-durable tong material na to, guys, at mga ka-aro. Ganda, no? Okay, alam nyo, itong sapatos na to, I've been wanting to wear it since matanggap natin siya. However, hindi ko siya masuot-suot gawa ng hindi ko pa nagagawa ng impression video. Ngayong araw, since papunta tayo ng event sa may Metro 10 sa Pasig para suportahan ang ating mga kaibigan sa Global X. By the way, if you don't know them yet, they have a page. Check it out ng description ng ating video. And I'll share with you at least ano tingin ko, since hindi ko pa naman nga siya nasusuot. So we're gonna have a different one pagdating ng review natin. I'm gonna talk about yung itsura niya, the materials that were used, yung overall design niya, and ayun na nga kung ano yung tingin ko tungkol sa kanya. So let's go ahead, do it. Okay? Well, unahin ko na kaagad ang presyo nito, guys, sa mga ka-aro. Okay, para sa akin kasi napakamura nito. Ito yung version, tatlong versions to. Ito yung version na, kung tawagin nila is Cyclone Pro. So, Cyclone Pro dahil meron niyang shifter pad. Yun namang Cyclone ay walang shift pad. So, ganito, walang shifter pad. Meron din silang isang tinatawag na Cyclone Shield na ginagamit naman ng mga nasa labor-intensive kind of job. Example is construction. Meron yung steel toe, kaya shield ang tawag sa kanya. This is the Cyclone Pro. Really nice. As you can see right here. So, kitang-kita nyo na kaagad, isa siyang mid-cut na klase ng boots. It's more of a tactical boots kung titignan mo, but it functions as, of course, mainly being a tactical shoe, pero ayun, pwede siyang gamitin because they've incorporated the needs of a rider sa isang tactical shoe. Imagine that, kung ikaw yung isang tao na mahilig sa motor and yet you also go out sometime doing those stuff like mountain hiking, any hobby na nangangailangan ng parehong mga ganito, or even pagka-pulis ka, pwede mo pa nga itong isuot eh. So etong sapatos na to ang kailangan mo. I can tell you, this is really nice already. Anyway, let's talk about the parts. So guys, sa mga ka-aro, etong boots na to, it's made of what they call high abrasion textile. Okay, eto subok na to dahil ito yung gamit nila sa kanilang Havoc Pro series of boots. So they use that there, dito, and even dito sa tongue niya. Okay, din sa area na yan. Hanggang dito sa loob, okay, same material as you can see. Actually, buong upper halos ito ang gamit nila till here. Okay. Ang property naman nito is very durable and then breathable kind of material. So, that is the reason why kahit na mahabang lakaran at mahabang motor natin, tumagal yung pa ako nang hindi pinapawisan. And at the same time, meron siyang property rin na madaling matuyo. Nabasa to dati, as in soaking wet nung ginamit natin papuntang Bataan, and gabi nung nagta-travel kami, pagdating ng umaga, mabilis siyang natuyo at nagamit natin kaagad-agad. Now, another high abrasion that they use is itong material na to, guys, at mga ka-aro. Medyo matalas yung kuko ko, as you can see. Gagasgas natin. Okay. I don't know kung naririnig nyo, itututo ko ng konti yung microphone ko.
Yan. As you can see, wala. Ayun, oh. Walang gasgas. So, bakit ito ang ginamit nila? Well, ito kasi lang naman yung part ng boots natin na madalas na nagagasgas or tinatamaan. Therefore, it's very prone sa pagkagasgas. So, that's why they use this. It's a rubbery kind of material. Okay, matibay. As you can see, oh, medyo matalas yung kuko ko and wala kayong nakikita. And I've seen dun sa Havoc Pro din natin na talagang halos parang bago lang ito. You just have to clean it. Mukha siyang bago. So they use that dito sa area na to and even dito sa likod, which is again another part ng mga sapatos natin na madalas tinatamaan, especially nabubunggo, especially pagka in our case sa mga nagmumotor, madalas tatamaan ng mga shifters natin or ng mga foot pegs natin. Dito naman, they have this, I believe this is a synthetic kind of material or leather. Dito sa kanyang lateral and then dito sa medial niya, yung design niya parang cross na ganyan. Gives character ng sapatos natin. Etong gantong design, normally ginagamit yan doon sa mga pang mountaineering kind of shoe. So more on the side, as you can see, very noticeable yung kanyang Global X brand or branding dito, yung kanilang logo basically. They also have this line, giving it yung forma na hinahanap natin. Mas maganda yan lalo pagka nakasuot sa paa natin. Also have this right here. That is not just a normal kind of print. Pagka naliliwanagan to or pagka naiilawan to sa gabi, nagre-reflectorize siya. So, kitang-kita tayo habang nagra-ride ng gabi. Very visible. At syempre, mas ligtas tayo dahil nakikita tayo ng maraming motorista. Now, dito, so yung kanyang eyelets, iba yung eyelets niya rito. Yung sa eyelets ng Havoc Pro dati, meron siya yung butas-butas or pareho nito. Pero ang ginamit nila rito, ganito dito, yung first na 4 na eyelets, ganyan siya. And then dito, may 2. I would say this is an upgrade. Okay, magkaiba sila ng itsura ng Havoc Pro pero this might, I might call it an upgrade pagdating sa designing. Kumbaga, pagka naghanap ka ng isang mid-cut na shoe, ito na yon. Another thing na gustong-gusto ko dito pala, bago ko makalimutan is, I love this. Yung double na stitching nila pa ganyan, gives more character sa sapatos. And then, also here, although ito kaagad yung napapansin ko lagi, parang I wanted something na medyo makapal dito, but I think this is more than enough since, keeps your foot in place. It's just, elastic enough na comfortable yung paa natin. I'm not sure how it would feel pagka medyo makapal ng konti. Ito palang gamit nila rito, this is a 3mm na round lace. So, I don't know kung kumusta kung meron tayong 4mm na round lace din na ipamamalit dito. Now, para sa comfort ng mga paa natin, syempre, kailangan natin yung collar, which is itong part na to. This collar is padded with high abrasion textile also, as you can see right here. And it's breathable to provide comfort. Okay, or komportable siya. Kaya kahit na anong kilos ng paa mo, kaliwa, kanan, paatras na ganyan. Really nice. Okay, I also love this. Itong material na to, napakalambot. Okay, I would say durable also. Ang trabaho nito is para hindi tayo nagpapaltos or hindi nagpapaltos yung paa natin. Really nice. Actually, with in terms of design, I also love that they have that. It gives that certain character na, alam mo yun, pretty badass. Ang ganda pagka nakapatong yung pantalon mo rito. You still have that showing. I love that very much. Okay. Now dito, as you can see, meron din siya pull tab. This pull tab normally is what you hold on to pagka tayo nagubad ng sapatos. Ipapasok mo yung paa mo, hilain mo yan para mas smooth yung pasok ng paa natin dyan. And I love that also. What really makes it, I guess, a lot better is meron tong gantong linya. Okay, yung puti na yan, which can be seen pagka nagra-ride tayo. But not only that, kasi may purpose yan. Yung line na puti na yan, it will also reflect. Pagkagabi, kitang-kita rin yan. Kasi it's a reflectorized kind of material also. It's really nice. I love that kasi kitang-kita tayo ng mga nasa likuran naman natin, mga riders or drivers sa road. Pagka lalong-lalo na pag naiilawan. Now, going here, okay, etong part na to, this is part of the outsole, which is yung swelas niya, guys, at mga kaaro. This is made of carbon rubber. Okay. So, it's basically rubber, pero meron siyang carbon material. And they use this para maging durable. Now, this would last, I can tell you, this kind of material would last for years. Hindi siya basta-basta na upod, just like what we had doon sa ating Havoc Pro. I love the design also, as you can see right here. They call this flex sole. Kaya kung makikita nyo,
Yan o. Walang problema kahit ganun-ganunin mo yan. Yan o. Wala akong awa sa kanya. Look at that. Diba? Ganyan siya. Okay. Well, normally I don't do that sa sapatos ko, pero I am just showing it to you kung gaano ka-durable tong material na to, guys, at mga ka-aro. Look at that. Diba? Okay, and I love the design also. Like I said, yung design nila kasi nito, it's more of yung mga pang-military, tactical kind of shoe. Pero I love it na ginawa nilang ganito, and you know, you have that space right there. Tinatapak natin doon sa foot peg natin. Ganda oh. Diba? Dito sa side na to, I love that itong part ng outsole papunta rito is kind of connecting to this favorite part ng sapatos na meron na to. Kung idediretso natin sa taas, dito yung branding niya, Global X branding. Dito sa harap, as you can see also, ayan siya oh. Napakaganda rin ano. You can see right here, it's stitched, okay? Para hindi siya umaangat. And then I also love this, yung mga hiwa-hiwa dito. Love that. Alright. Dito naman sa kanyang midsole, ang midsole itong foam na to. This is EVA kung tawagin. It's lightweight, kaya komportable yung ating paa. It's lightweight and it's foamy. Yan basically nag-absorb ng mga bounce ng paa natin when we walk or tumatalon tayo. Yan ang nag-absorb, para siyang shock absorber ng mga sasakyan at mga motor natin, guys, at mga karo, kaya komportable. Now, judging from what I can feel though, medyo stiff siya kesa kay Havoc Pro natin. Tingin ko dito medyo stiff siya ng konti kung ikukumpara, but we'll see. We'll have a review of this. Balitaan ko kayo, abangan nyo yun kung kumusta siya versus the Havoc Pro when it comes to comfort. So, balik tayo dito sa uppers, guys, at mga kaaro. It has the same shifter pad material doon sa ginamit nila sa Havoc Pro. Normally, you would see the shoes na meron tong isang layer lang na ganito. Okay? As the shifter pad. Ito ang ginawa nila, which I really love also. Ito. Bago nila lagyan nito, naglatag muna sila nitong high abrasion material na to, itong rubbery na ginamit nila dito sa mudguard, bago nila patungan nito. That's why, kung nakikita nyo, parang doble. Meron siya dito. And then, on top of that is, eto na, si rubber. Yung shifter pad mismo. And I love that. Rather than putting just this, I love it na meron siyang ganyan. Ang trabaho niyan, syempre, it makes it more stable. Pagka nag-shift tayo, medyo stiff. Hindi diretsong, you know, yung impact ng pag-shift natin ay papunta sa paa natin. Pero meron siya nito dahil ito medyo matigas na material. And then you have that on top. Okay, napakaganda rin. And syempre, yung kanyang tahi na ganito. I love that. Alright. Okay, bago ko makalimutan, yung palang kanyang tongue dito. As you can see right here, they have, of course, the logo. Yung flip-over tongue na dating ginamit nila sa Havoc Pro, yung paganon. This time, ang ginamit nila, this is a pocket. Okay? So, ayan, meron siyang pocket dyan. Pwede nalagyan ng barya. It's different here. Nilagyan nila ng texture yung kanyang forma rito, and I love that also. Dito, I'm not sure kung anong gagawin natin dito, but I always, you know, look for something new sa mga sumusunod na design, and I love that already. That, Global X. Maganda yan. Pabago-bago tayo ng design. Bago sa mata. Okay, kita nyo to, very nice material. Ako pa naman, ang hilig-hilig ko na nagbubota, tapos, ayun siya, ganyan siya, Look at that. Loving that already. So, dito sa loob, syempre, nandyan yung kanyang size tag. Now, sa loob, ito, yung makikita natin na insole. Okay, yung nasa loob. Ito, syempre, yung puti lang na nandun. And ito yung kanyang insole. For me, you know, it's the size of a normal na klase ng insole. You know, yung thickness, yung lambot niya, okay lang. It's pretty much the same with what we can see from the other. Actually, medyo mas lambot pala siya. Yeah, this is pretty much good enough. Now, dito sa bandang medial, meron pa rin tong yung side zip. Alright? So, basically, itong side zip na to, maganda yan dahil hindi mo na kailangan nagguhubad or nag-aayos lagi ng sintas. Kung gusto mo mabilisan, all you have to do is set yung sintas mo rito, yung higpit. And then, pag isusuot mo or tanggalin mo na lang yan dito. Yan. Okay? Yan, ganyan siya. Kaya madaling isuot yung paa natin dyan. Ang ganda.
Alright. And this is made of a YKK brand na side zip. Tapos ito, meron din siya nitong guard. Basically, ang trabaho nito is para i-protect yung motor natin sa pagkagasgas. That's why nakatapat siya rito sa zipper. Now, sinuot ko siya ngayon lang and just like yung itsura ng paa natin sa isang Havoc Pro natin. Very spacious yung dito sa loob niya. Sa mga tao na pareho ko na medyo malapad yung paa, ayun, pwede ito sa inyo. Now, kung medyo slim yung paa ninyo, you could go half size down. Ibig sabihin, pagka size 10 ka, pwede mong gawing 9.5. The room, kitang-kita nyo, medyo umbok na umbok siya dito. That gives your feet more room para nagpe-play at komportable siya. Pagka sinusot mo siya guys at mga kaaro, mararamdaman mo na although may space, there's a play kung saan nasa loob yung paa mo. Balot na balot pa rin siya. It feels safe enough because of the material na ginamit. Ito, matigas to, may lining yan. Hindi siya pareho ng leather lang na, yung mga lifestyle shoe. Na pagdating sa forma, wala na tayong masasabi dito for sure. Napakaganda, astig. That's why I'm so excited na isuot siya ngayong araw. But at the same time, I love na yung design niya, meron siyang mix ng, ayun nga, pagiging tactical shoe. Meaning, it's a safety shoe. At the same time, maporma na. Yeah, for 3,200, this is not bad at all. So kudos kay Global X for creating such a wonderful design. Really excited sa mga pasunod nyong mga design na sapatos. Pangalawa pa lang to na nilabas ni Global X and very excited para sa mga susunod pa. Ganda oh. Look at that. Yun oh. Yan oh. Ang ganda. Sa side, ang ganda. I guess that's it, guys at mga kaaro. Thank you so much for watching. If you have any question, feel free, put them in the comment section below. Alright, well basically that's it. Thank you so much for watching, guys at mga kaaro. Next time, if you are not yet subscribed to the channel, please make sure you are subscribed.